our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between AOG mga kapatid at MCGI. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa Once Save Always Save. Tunay na sugo ni Kristo ang mga osas. Pamute mo na, bro Rafael. Ayan. At mga kapatid, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules naman, meron tayong 20 seconds na cross-examination at meron din tayong yung categorical, yan yung importante, no? At yung ating 10 seconds explanation rule. So, ang iba doon, alam na nila. So, mga kapatid, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-usap na ito. Unahin natin si Brother Affirmative. Pakilala ka, kapatid. Good evening everyone. Magandang gabi para sa lahat. Progress siya, magiging sa katanggali. Lalong-lalo na sa aking mga kausas at kabiyaya. God bless us all. Itong debating ito ay napag-usapan namin ni Rafael bago pa nangyari yung debate namin last time. Dahil namin napag-usapan niya kasi tinatalakay niya yung tungkol sa usas. Di sabi ko sa kanya, sige, pagkatapos ng debating ito, sabi ko, itong ginagawa natin ngayon, isunod natin ang usas. Patutunayan ko na ang usas ay yun ang tunay na mga sugo ni Kristo. So, ayun, nagkasundo kami. Akala ko hindi na matutupad, hindi na magaganap kasi kanina naghahabol ako ng oras dahil busy ako kanina eh. So, ako nga pala si Norman Jesus, is akong born again.
Ako ay kasapi ng Assemblies of God. So ako ngayon ay nandito sa Maynila. Dito ako naghanap buhay. So God bless all. God bless everyone. So dito din tayo sa ating negative. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa podcast ni Brother Rasha. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli ay makabahagi ulit tayo ng mga kapira ng Panginoon at sana'y samahan tayo. At salamat din na ating usap ay yun nga ang kanyang sinabi na natalakay namin yon. Pagkatapos ng unang debate na yon ay ito ang isusunod namin. Ang katunayan ay nasabi ko sa kanya nung nakaraan na medyo busy ako dahil may mga ginagawa din tayo. At nga, isa rin na si Brother Rasha ay siyempre busy din siya. So, inaano din natin yung time niya na para tayo ay ma-moderate, siya po ang maging moderator sa atin. At yun naman po at sana ay kinig lang po kayo at bahala na po kayong mamulot kung ano ang mabuti. Sana isamahan tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Okay mga kapatid, so pa-mute muna bro. Bro Rafael, possible ba na may headset ka ba bro? Oh bro, naka-headset ako bro kasi Kaso, kasi mahina kasi. Kaso nagpi-feedback tayo eh. Yeah. Ayan. Feedback bro. Yan. Kasi magkakaproblema tayo mamaya pag sa cross-examination pag nagsasabay kayo. Pero try natin yan kung hindi na nagpi-feedback. So, mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Or mag-comment kayo mga kapatid dahil mamaya babasahin ko yung inyong mga observation sa nagaganap na debate kung sino ba yung pumapabor, sino ba yung medyo natatalo sa argumento. So, pwede kayo mag-comment dyan mga kapatid. At ito na nga, umpisa na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Norman sa AOG sa kanyang patutunayan mga kapatid na tunay na sugo ni Kristo ang mga osas. Brother Norman, your time starts now bro. Good evening everyone. Ako si Brother Norman Jesus. At patutunayan ko sa gabing ito na kami mga osas ang tunay na mga sugo ni Kristo. Sapagkat kami lamang ang nagtuturo ng tunay na kaligtasan. Sabi ni Kristo doon sa Marcos 16:14-15, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Kaming mga osas kailanman ay hindi nyo maririnig na nangangaral kami ng aming religion. Hindi nyo maririnig na sumapi kayo sa aming religion. Iba kami sa ibang religion. Kung tutusin lang, kami talagang mga osas, hindi talaga kami naninira ng ibang religion, iba nyo kaming maririnig. Sapagkat kami naniniwala na ang kaligtasan ay para sa lahat. Malinaw talaga yan. Sa John 3:16, napakalinaw na ang kaligtasan ay para talaga sa lahat. Hindi diyan sinabi na umanin ka sa relihiyon na ito o ito ang gawin mo. Hindi po. Kaming mga osas, kung hindi lang sana gagalawin din, hindi talaga kami aakay sa iba at iniwasan din namin yon sapagkat hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, tayo ay magkaisa, tayo ay magmahalan. Kaya nga ang sugo niya, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Ang mabuting balita, si Kristo ay bumaba dito sa lupa upang tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala. Napakagandang balita po yun. Pero nais kong linawin na dito sa Marcos 16:15-16, ang tinutukoy dito ay 11 disciple lamang, hindi kasali si Judas. Meaning, pag may nakikita kayo na mga nag-uusas-usasan, hindi yan totoo. Kasi mayroong Judas. Hindi kasali sa inutusan na mangaral ng mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita at aral ng osas ay isa. Sapagkat yung salitang once saved, always saved ay napakagandang balita.
Maging sa Mateo, kung babasahin natin ang Mateo, ano bang verse? Sinabi diyan na humayo kayo, sabi niya, at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Malinaw yan. 11 disciple pa rin. Napakalinaw niya na 11 disciple lang, hindi kasama si Judas. So, may makikita talaga kayo ng mga nag-uusas-usasan na nagdadala ng dumi sa mga usas. Pero ang mga usas, hindi talaga kami nangangaral na gumawa ng masama sapagkat kami ligtas na. Never, hindi nangyayari yun. Tinatapunan lang kami ng mga ganong akusasyon pero wala kaming aral na ganon. At nadadamay lang kami doon sa mangilan-ilan na mga nag-uusas-usasan na nakahalo sa amin. Pero sa amin talaga, ang aral sa amin talaga, lumayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Pero madalas sa amin, bakit ba, sabi na, kapag ba ikaw pumatay, ligtas ka pa rin? Wala kaming aral na gano'n. Dahil kung may aral kami na gano'n, naunahin ko itong katunggali ko. Pero wala kaming aral na gano'n. Never kami nangaral ng gano'n. Sapagkat ang usas, ang aral sa amin, kami ay mangaral lamang ng mabuting balita. Hindi kami tinuruan na manira ng ibang religion. Hindi. At saka hindi talaga dapat yon. Huwag lang sana kaming uunahan na atakihin kami natural, di pinsa. Pero hindi talaga kami nangaatake ng ibang religion. Hindi kami naninira. Ang gusto namin, magmahalan lang sana. Ang gusto lang namin, magkaisa tayo. Sapagkat si Kristo bumaba sa lupa para sa lahat. Hindi para sa isang grupo lamang. Si Kristo bumaba upang ikaw at ako ay maligtas. At napakagandang balita na ipinapangaral namin sapagkat ipinapangaral namin na ang Diyos ay labis lang ang kanyang pag-ibig. Napakagandang balita. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Napakagandang balita. At ang pangaral na tayo ay maligtas kung tayo ay sumampalataya. Nandyan mismo sa John 3:16 yung salitang usas. Gagamitan lang ng utak, makikita talaga na nandyan ang usas sa John 3:16. Ang sinabi ni Kristo, whosoever believes in Him shall not perish. So napakalinaw, hindi ka na talaga mapapahamak. Si Kristo may sabi niyan. Ang nagsasabi lang na mawawala ang kaligtasan, yung mga anak ng Diablo. Sapagkat yung mga anak ng Diablo, ayaw nila ng buhay. Ang gusto nila kamatayan. Ang ipinapangaral nila, nawawala ang kaligtasan. Gusto nila mapahamak ang tao. Pero kaming mga usas, gusto namin maligtas ang tao. Kaya pinapangaral namin yung usas, yung magandang balita. Once saved, always saved. Makikita talaga yung usas. Gagamitin lang talaga ang utak. Kitang-kita sa John 3:16 ang usas. Once na ikaw ay sumampalataya, ligtas ka na. At napakagandang balita dahil sinasabi nga ng John 3:17 na si Kristo ay bumaba dito sa lupa upang iligtas ang sanlibutan. Hindi sinabi na ito lang ng iglesia na ito ang ililigtas. Ito lang grupo na ito. Ito lang ang samahan na ito. Hindi. Ang sinabi diyan lahat para sa sanlibutan. Ibig sabihin, lahat magiging ngayon, nagbabasa, mga basher, maging itong katunggali ko, itong moderator, kasama ito sa mga iniligtas ni Kristo. Kaya kung babasahin natin ang Hebreo 10 hanggang 14, inialay niya ang kanyang sarili ng minsan para sa lahat upang tayo ay, sabi doon sa English nga He made us holy ever. Napakagandang balita niya. Hindi niyo kami maririnig na, umanib kayo sa Assemblies of God. Umanib kayo sa amin, sa samahan namin. Walang ganon. Ang ipinapangaral namin, si Kristo lang. Siya lang ang nag-iisang daan patungo doon sa Ama. Hindi relihiyon. Sapagkat kung relihiyon ang ating pag-uusapan, itong nangyayari. Debate, nagkakasamaan ng loob, nagtatapunan ng mga masamang salita. Dahil relihiyon ang ipinagtatanggol. Mga fanatic sa religion. Pero kung si Kristo lang sana ang pinag-uusapan natin, yung magandang balita na si Kristo bumaba dito sa lupa upang iligtas ang buong sanlibutan, napakalinaw sa John 3:17 na siya bumaba upang hindi hatulan ang sanlibutan, kundi upang maligtas. So napakagandang balita dahil sinasabi sa 18 na hindi nahahatulan ang mga sumasampalataya.
Kaya napakalinaw. Sa John 3:16 pa lang, makikita mo na talaga ang usas. Gamitan ng utak, makikita mo talaga ang usas. Yan ang ipinapangaral naming mga usas, ang magandang balita. Si Kristo mismo ang nagturo niyan. Si Kristo mismo nagutos. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Once saved, always saved. Nananatili tayong ligtas. Magtiwala lamang tayo sa Kanya sapagkat lahat ligtas na. Ngunit ang mga naligtas lamang yung mga sumampalataya. Kapag hindi ka sumasampalataya, nakabilang ka doon sa once for all. Yung all na tinutukoy doon, lahat ng mga sumampalataya. Yun ang mga ligtas. Pero hindi na naniniwala na ikaw ay kabilang sa mga niligtas ni Kristo, ay hindi ka nga ligtas. Ang sabi sa John 3:18, nahatulan ka na. So, ang sabi doon, kung ikaw ay sumasampalataya, wala nang nakalaan na kahatulan para sa iyo. Napakalinaw niyan. Romans 8:1. There is no condemnation to those who are in Christ. Napakagandang balita niyan. Yan lang po. Salamat. God bless us all. Dako tayo sa pagtatanong. Unang pagtatanong ito ng negative. Brother Rafael, 7 minutes. Pa-unmute bro. Your time starts now. Kapatid, ito ang una kong tanong. Naririnig po ako, bro? Yes. May feedback. Nagkaroon ng feedback. Hello, bro. Naririnig ako? Nagkakaroon ng feedback. Hello? Brother, Go ahead. ito ang una kong tanong sa'yo. Ginamit ko kanina ang Hebreo 10:14. Ito ang akong tanong sa'yo. Dito ba sa context ng Hebreo 10, sa context ng buong Hebreo 10, ito ba ay wala bang babala si Pablo dito? Dahil once na ikaw ay Hello, bro. Hello. Hello. Dinig na ako, bro? Hello. Narinig ba ako? Ito ang una kong tanong, Brad. Dinig ako? Itong tanong ko sa iyo, brother, sa Hebreo 10 na ginamit mong batayan kanina, na once saved, always saved, ang tanong ko sa iyo, yun bang sinulatan ni Pablo dito sa buong konteksto ng Hebreo, nagbigay ba siya ng babala o kaya mag-ingat kayo? Meron ba siyang babala na ibinigay o wala? Categorical. Meron. May babala siya diyan. Pero ang binabalaan niya dyan, yung mga hindi pananampalataya. Kaya kasi sinabi niya doon sa 9:27, na ang tao, sabi niya, ay naka-designate na mamatay ng isang beses at pagkatapos noon ay ang pag-uhukom. So ang tinutukoy kasi dyan, magpakabanal tayo. Kung ibabasahin mo yung buong konteksto, magpakabanal tayo, sumampalataya tayo kay Kristo. Kaya kung babasahin mo yung buong chapter na yan, ng Hebreo 10 na yan, ipinapakita dyan yung paghandog ni Kristo sapagkat mga makasalanan tayo, hinandog ni Kristo niya sarili. Yan ang makikita mo sa buong konteksto na yan. Next question, brother. Ang sabi mo kanina, yung mga mananampalataya ay forever saved na. Ngayon, ang sunod kong tanong, itong sa 10:38 ng Hebreo, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung merong kondisyon at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang tanong ko sa iyo, may possibility bang umurong kahit mananampalataya? Oo o hindi? Categorical. Wala. Basta tunay na Kristiyano, kahit pugutan mo ng ulo yan, hindi yan uurong. Yung mga umatras nga kasi, di ba, kanina, sinasabi ko kanina, Wait lang. sinasabi ko kanina, na 11 lang disciple ang tinutukoy, yung mga faithful. Yung mga unfaithful, hindi yun kabilang sa mga sugo. Sunod kong talong sa iyo,
Pag ang Diyos ba nagsalita, totoo o hindi? Oo o hindi, categorical. Yes, totoo palagi yung sinasabi ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya nga sinabi niya na ang sino man na sumampalataya ay hindi na parurusahan. Malinaw yun. Ang sunod kong tanong kayo, kapatid, sa Genesis 38, ngunit ang aking lingkod, sabi ng Diyos, na matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang Diyos ba may sense magsalita? Oo o wala? Kategorikal. Totoo magsalita ang Diyos. Ang problema lang kasi, marami ang mga namamaratang. Pero kung ang Diyos talaga magsalita, kung ikaw ay nananampalataya, ikaw ay totoong naglilingkod, ay hindi ka talaga mapapahamak. Pero si Judas umurong Kaya sinasabi ko kanina, 11 disciple lang, hindi kasama si Judas diyan, hindi kasama yung mga umuurong. Sunod kong tanong sa iyo, brother. Nung sabihin ba ng Diyos na ngunit kung siya ay umurong, totoo ba ito na may possibility umurong? Oo o wala? Categorical. Meron, kasi si Judas umurong Kaya nga sinasabi ko sa iyo, 11 disciple lang ang sinugo. Hindi kasama si Judas, hindi kasama yung mga umurong. Kaya hindi yun sila totoong mga usas kasi umurong sila Yung tunay na usas, kahit putulan mo ng ulo yan, hindi yan uurong. Talagang kita mo yung mga unang disciple, ako ng patiwari, pinugutan ng ulo, hindi umurong. Pero si Judas, umurong. Kaya hindi siya kabilang doon sa mga sinugo. Next question. Nung sabihin niya ito ng Diyos na ang matuwid na lingkod ito, kung walang possibility na wala ang kaligtasan, bakit pa sasabihin ng Diyos ito? Yung tanong ko sa iyo. Yung mga matuwid kasi, naging matuwid ka lang sa paningin ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Hindi ka naging matuwid dahil sa iyong gawa. Kasi kung ang iyong gawa, ang titingnan, maraming mga maratang tao. Wala ka pang ginagawa, di ba? Marami ng paratang sa amin, mga usas. Di ba? Marami ng paratang sa amin, kaya wala naman kaming ginagawa. So, ganun talaga ang papel ng mga mananampalataya. So, kung sa iyo, yung dito sa Genesis 38 ng Hebreo, matuwid ba ito na lingkod yung sinasabi ng Diyos? Matuwid ba ito o hindi? Categorical, yes or no? Matuwid. At hindi naman nakalagay dyan na umurong Ang sinabi dyan, matuwid. Matuwid. Pero hindi sinabi umurong. Kaya hindi natin pwedeng dugtungan na umurong yan kasi hindi naman yan umurong Sunod kong tanong, conditional ba unconditional ang sa Hebreo 10:8? Conditional ba ito o unconditional ang sa 10:8 ng Hebreo? Unconditional kasi pag binasa mo ang 10:14, siya ay may banal na forever. Yan yung 11 disciples. Yan yung mga faithful na mga Kristiyano. Ang sinabi niya, ginawa na siyang banal magpakailanman. Di ba? Di ba sa imong Hebreo 10:14? Huwag ka lang tumutok dyan sa versikulo kasi magiging sarado utak mo dyan buksan mo din yung ibang talata din. Napakalinaw yan. Kapatid, ang sunod kong tanong sa iyo. Yung salita ba na at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa, conditional ba ito o unconditional? Yung salitang kung. Kung umurong siya, ay hindi siya kabilang sa mga iniligtas. Kasi umurong siya Kabilang siya doon kay Judas. Di ba? Ang mga tunay na Kristiyano, hindi talaga umurong yan. Kung titingnan mo yung kamatayan ng mga disciple, hindi talaga umurong. Di ba? Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna kay Sister Emmy Alfonso. Syempre lagi yan. Sabi niya, basta OSAS winner, shoutout sa mga MCGI. Iba-iba kasi mga OSAS nakakalito bro. Russia, kaninong OSAS ka panig na may malinaw na stand. Shoutout din kay Pastor Jeremel Amlon. Sabi niya, Rafael, talo na naman yan. Shoutout din kay Jose Bayre, palagay ko sa Diablo. Shoutout din kay Pox Creeks. Cyrix, ano ang batayan mo? Natunay ka, nasugo. Batay sa Biblia. Ayan. At shoutout din sa Debaters Convention. Siyempre, shoutout sa inyo dyan ha. At dako tayo sa ating negative presentation. Bro Rafael, your time starts now.
Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan sa nanonood sa podcast ni Brother Rasha. Ang sinabi po ng ating kaibigan, tinanong ko siya sa Hebreo 10:38, yun ba ay conditional o unconditional? Sabi niya unconditional daw yun. Paano naging unconditional yung 10:38? May ginamit niyang salita kung. Diba? Ang sabi dito, ngunit ang aking lingkod na matuwid. Matuwid na yan lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong, ibig sabihin may possibility umurong, kaya nga nagbibigay ang mga apostol ng babala Hindi naman magbibigay ng babala ang mga apostol kung walang possibility. Ang Diyos, alam natin na ang Diyos ay tapat talaga ang Diyos sa kanyang pangako. Yung nasa kanya, hindi niya iiwanan yon. Kaya lang, kung ikaw mismo sa sarili mo ay gumawa ka ng kamalian, ay pwede kang mahiwalay, kapatid. Ayan. Kaya nga, ang mga sulat ng mga apostol, laging merong babala Kahit sila nga mismo sa kanilang sarili, nagbabala kumbaga, sila sa mismo sa kanilang sarili, sinusupin nila ang kanilang sarili para sila man ay huwag mapahamak. Kasi ang Diyos, tapat talaga ang Diyos yun, na kung saan sa kanyang pangako, hindi niya tayo iniwanan, hindi tayo pababayaan. Totoo yun. Basta ikaw rin, manatili ka rin sa kanya kasi sabi nga niya, ang lingkod kong tapat o matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Meron kasi mga nagtaktil ng pananampalataya Kasi ang pangyayari na rin kasi ang nagtuturo yung mga unang mga lingkod ng Diyos. Meron kasi mga umurong at hindi naman biro ang kanilang, nung sila ay nakakilala ng katotohanan, hindi naman biro yun At nung tinawag sila ng Diyos, hindi naman biro yun. Totoo yun. Kaya lang, dumating yung panahon na gaya ni Dimas, ibig ni Dimas ang sanglibutan. O anong nangyari kay Dimas? Nahiwalay. Marami pang nahiwalay. Ang katunayan nga maraming nahiwalay kay Pablo Kaya nga nung nahiwalay sila, sila. Sa pamamagitan ni Juan, pinaalalahanan sila na magbalik loob sa Diyos. Ngayon, hindi naman kasi magbibigay ang Diyos ng babala kung talagang forever ka nang save. Save ka na pala bakit pa bibigyan ng babala yan? Sigurado na yan maligtas, hindi na yan mapapahamak. Bakit papapayuhan yan? Hoy, huwag kang gagawa ng mga ganyan, ng mga masasama. Huwag kang makihalubilo sa mga gawain ng makasanlibutan dahil ang sanlibutan ay hindi sa Diyos yan, kundi mga pita ng laman. Sabi ng Biblia. Kung forever ka na palang saved, bakit pa papayuhan o mawarningan ng mga apostol ang kanilang mga inaakay? Anong sense? Nawawarningan mo pala sigurado na yan. Hindi na mapapahamak yan bakit pa nagbibigay ng warning? Kahit nga mismo mga apostol sa kanilang sarili sila nagkukontrol din para wag silang mapahamak Paano yan? Yung Corinto, Efeso, naligtas na yan. Kung ligtas na forever ang Efeso, bakit pa nagbibigay ang Diyos ng babala sa kanila na huwag din yung pigatiin ng Espiritu Santo? Kung forever na palang saved yan. Ayan po mga kaibigan, mga kababayan. Pero, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Corinto 15:2, ganito ang kanyang nakasulat. Basahin natin. Umpisahan ko sa 1. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap at siya naman ninyong pinananatilihan. Yan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Merong kondisyon. Para ka maligtas, dapat ingatan mo yung aral. Manatili ka sa aral, huwag kang hihiwalay. Kasi merong mga nahiwalay
Hindi naman sila na kung saan ay joke lang ang kanilang pananampalataya. Totoo ang pananampalataya nila. Kaya lang, dumating nga yung panahon, may mga nahiwalay, sample si Dimas. At hindi lang yun. Dito sa Corinto, may mga nahiwalay din dito kay Pablo. Humiwalay sa akal. Ay paano mo masasabi yan na bakit pa ang nonsense naman yun, magbibigay ng babala? Wala naman palang, sigurado naman palang ligtas yun. Ano yun? O hindi tayo tutol na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Yung nasa kanya, wala makakaagaw. Paano kung ikaw mismo ang hihiwalay? Anong magagawa nun? Anong magagawa ng Diyos doon? Ikaw mismo ang ayaw. Gusto ng Diyos iligtas ka, ikaw mismo humiwalay. Paano yun? Kaya nga, lagi may babala Umpisa pa sa mga unang tao, mayroon ng babala ang Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. Yun lamang po, brother, siya ang aking may babahagi. Okay, dako tayo mga kapatid sa first cross ng ating affirmative. Brother Norman, proceed ka bro, 7 minutes. Okay. Brother Rafael, ganda na talakay natin kung ganito, di ba? Magandang pakinggan. So, tanong ko lang sa'yo, ulitin ko ang tanong ko sa iyo na nakaraan nating discussion. Kung ikaw ba ay ligtas na? Ligtas ka na ba, bro? Yes or no? Kung sa kasalanan ang itatanong mo, ligtas na yan. Pero, kung sasabihin mo na ligtas ka na gaya ng paniniwala mo na forever saved, hindi ko masasabi yan. Kailangan ko ingatan ang aral. So, ibig sabihin, hindi ka talaga natuto nung nakaraan nating diskusyon na ligtas ng iyong kaluluwa. Kabilang nga doon sa all na inopera ni Kristo ng kanyang buhay. Kasi sabi doon kasi sa Hebrews 10:10 na He died once for all. So, hindi ka talaga nananampalataya na kabilang ka sa all na yun. Ganito, yes, brother. Yes or no? Naniwala ka ba o hindi? Pakiulit ang tanong, brother. Ang tanong ko, ang tanong ko kasi, hindi ka talaga natuto doon sa Hebrews 10:10 na si Kristo namatay para sa lahat at kabilang ka doon. Naniwala ka ba doon na kabilang ka sa mga nailigtas? Yes or no? Kabilang ka sa nailigtas. Kaya ingatan mo lang na huwag kang magsalaula para maabot mo ang iyong ang pangako ng Diyos. Sa babasa lang ako, brother, sabi ni Pablo, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Si Pablo hindi nagpapasik. Okay. So, umamin ka na ligtas ka na. Magandang balita yan, bro. Napagandang balita yan. So, hindi lang magandang balita kasi ikaw ang nag-iingat sa iyong kaligtasan. Ang Diyos ang nag-iingat sa kaligtasan natin Ngayon, so hindi ka na nanampalataya doon sa verse 14 ng Hebrews 10 na tayo ay pinagbanal na magpakailanman. Malinaw yan. Naniniwala ka ba dyan? Yes or no? Naniniwala ako, brother, na minsang inyadog ni Kristo. Kaya lang, mayroong kasunod doon Sabi niya sa 23, ingatan ninyo. Sabi niya, ito sabi dito sa 23, na ating ingatang matibay. Sabi ni Pablo. Objection lang, Rasya. Anong objection natin? Ang tanong ko kasi sa kanya, bro, yung sa Hebrews 10:14. Kung naniniwala ba siya na ang kanyang kabanalan ay magpakailanman, yes or no lang ang hinihingi ko sa kanya. Okay. Kung naniniwala ba siya na kabilang siya doon sa mga pinagbanal na forever. Okay. So, ang yes or no ito. Tapos, may counter objection ba before ako mag-judge? Bro Rafael? Ito bro, bali, sasagutin ko. Yes, ang sagot ko doon. Okay. Pero, may paliwanag ako, brother, Yes. So, ang paliwanag ko dito. Wait lang mga kapatid Judgment muna natin dito Ang question kasi doon sa yes or no. So, sabi ni Rafael, yes naman daw. Ngayon, dito sa pagpapaliwanag, kahit pa it follows or not, tuloy-tuloy pa din to So, proceed lang, Brother Rafael, 20 seconds. Sabi doon na paging banal, pero sabi niya,
sa context ng Hebreo na ating ingatang matibay ang pagkakikilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. May pag-iingat pa rin. Bakit may pag-iingat? Kasi pwedeng mawala eh. Kaya nga pinapaingat din na hindi ka naman papaingatan kung safe ka na talaga. Yun ang sagot ko. Okay. So, ibig kong sabihin, talagang nawawala ang kaligtasan. Ang sabi mo kanina, naniniwala ka na ikaw ay pinagbanal na forever, pero nawawala ang kaligtasan. So, ibig sabihin pala, kahit banal ka, maaari pa rin mapunta ka sa impyerno. Ang tanong ko ngayon, meron bang banal na napunta sa impyerno, yes or no? Yung mga sabi ng Diyos, ngunit ang lingkod kong matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Bro, ang tanong ko lang sa kanya, bro, kung meron bang banal na napunta sa impyerno? Yes or no siya? Meron ba daw yes or no? Bro Rafael. Yes, ang sagot Yes, ko, proceed. babasa ko. Explain. Babasa ko, 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid, banal yan, matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pwede pala na kahit matuwid siya, maiwala niya ang kanyang kaligtasan. Katunayan, nasa 18 ng Ezekiel yan. 18:20 patuloy. Nakasulat yan doon. Next question. Brother Rafael, ang tanong ko ngayon sa iyo, banal ka ba o makasalanan? Ganito brother, ayaw kong mag-claim sa sarili ko. Pero sinisikap ko at pinipilit, gaya ng sabi ni Pablo, na ipinipilit kong Bro siya. Objection, proceed. Ano objection? Ang pipiliin niya lang kung banal ba siya o makasalanan. Banal o makasalanan? Brother Rafael, pipili ka ba? Ganito brother, sasagot ako na naayon sa Biblia. Pero bro, sa akin kasi bro, kailangan ka talaga mamili or mag 10 seconds ka, pwede kang mag-explain agad. So, ito brother, ang sagot ko ay sinisikap kong maging banal sa awa tulong ng Diyos. Ayan. Kaya lang, okay, paliwanag bro. Kaya lang, sabi sa Ecclesiastes 7, na sabi doon na walang matuwid sa lupa, sabi doon na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti. Gumagawa ng mabuti, hindi masama, at hindi nagkakasala. So nagkakasala pa rin tayo, pero yun lang, yung wag lang intentional. Next pero question. meron talagang... Ang sabi mo kasi kanina, naniniwala ka, nakabilang ka doon sa mga pinagbanal na forever. Ngayon, nasabi mo na naman, ikaw ay hindi nag-claim na ikaw ay banal. So makasalanan ka kung gano'n. Yes or no? Kung sinasabi, yes, nagkakasala ako. Ito ang sagot, explanation. Basa. Sabi kasi sa unang Juan, at kung sinasabi nating tayo hindi nagkakasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Nagkakasala pa rin tayo. Huwag mong sabihin hindi ka na nagkakasala, kapatid. Sinungaling ka dyan. Next sabi question. ni San Juan. Okay, kung ikaw ay makasalanan, i-apply natin sa Hebreo 10:10, si Kristo ang umako ng kasalanan mo. So hindi ka na mapupunta sa impyerno. Yun ba ay magandang balita o masamang balita para sa iyo? Magandang balita yun, kapatid. Kaya lang, wag mong sabihin na hindi ka nagkakasala. Dahil sinungaling ka kapag sinabi mong hindi ka nagkakasala, malinaw unang Juan 1:10. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Walang salita ng Diyos sa'yo kung sasabihin mong hindi ka na nagkakasala, kapatid. Unang Juan 1:10. Next question. Time na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal stage. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At nandyan si Romel Francisco Baclas. Laban, bawi, ligtas daw pero hindi naman. Shoutout din kay John Basa, Hebrew 10:38, conditional but if utak daw gamitin. Shoutout din mga kapatid kay Ray Pelapil Jr. Nice bro, Rafael. At nandito din si Cabrad. Ginamit ni Norman ang Hebrew 10 verse 10 pagdating sa 10:24-25 sa kalooban niyaong tayo ay pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan. Mahaba siya. Basahin nyo lang mga kapatid ha.
Shoutout din mga kapatid dito kay De Jesus Ruado Emerson. Basta doon ako sa hindi matakaw sa buloy. Ayaw ko sa kinakalakal ang miyembro. Shoutout din kay Bencho Popoy. Sa lahat ng ROG, iyan si Bro Norman De Jesus. At si John Clemente Basa, hi sa inyo. Pastor Alexander Santos, shoutout sa mga OSAS. Pastor Jeremel Amlon. Talo na naman si Rafael. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal, Brother Norman. Your time starts now. So good evening sa muli mga kapatid, mga kabiyaya, mga kausas, at lalong-lalo sa mga bashers, sa mga pumapabor. Kayo nang bahala tumingin kung sino sa amin na dalawa ang nasa tamang aral. Sapagkat ako, napatunayan ko talaga na ako ang nangangaral ng tunay na magandang balita. Sapagkat iginigiit ko dito kay Brad Rafael na siya iligtas na talaga. Sabi ko sa kanya, siya ay banal na forever. Pero nalulungkot ako sapagkat ayaw niyang tanggapin. So masamang balita yung pinapangaral niya. So ang sabi ng Biblia, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Nakakalungkot lang na ayaw lang talaga tanggapin itong aking katunggali. Sana naman, ito for the sake of arguments lang para hindi ka lang mapahiya sa debate. Pero sana naman pagkatapos ng debating ito ay mapagnilay-nilayan itong ating katunggali na kailangan niya talagang tanggapin ang katotohanan na si Kristo ay nagtagumpay, nailigtas ang sanlibutan. Sa John 3:17, napakalinaw na nagtagumpay talaga siya. Nailigtas niya talaga ang lahat. Kaya nga lang, marami ang kagaya nitong aking katunggali na ayaw niya tanggapin yung kaligtasan. Samantalang, yun ay naibigay na sa atin at ang sinasabi ng talata ng Hebreo 10:10-14 na tayo ay pinagbanal na magpakailanman. Kung babasahin natin ang Romans 4:7, ay nilimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan. At bilang mga tunay na mga Kristiyano, kung babasahin natin ang Thessalonians 4:3, kung tunay kang Kristiyano, sabi diyan, lumayo ka sa kasalanan. So malabo ka nang magkasala kung ikaw lumalayo sa kasalanan. Never nang mangyayari yun. So ang nangyayari lang kasi ngayon sa mga Kristiyano, sa mga OSAS, palagi kami pinagbibintangan na kami ay mga, kahit daw pumatay daw kami, ba't buhay pa sila? Kung kami daw ay mangrep, ligtas pa rin ba kami? Sa mukha akong ito, wala na. Sa edad ko na ito, malabo na yan. So kami, banal na talaga kami, pinagbanal na kami ni Christ. Tinatanggap na talaga namin yan. Kaya yun ang magandang balita, sapagkat yung kabanalan na yan, inihandog na ni Kristo para sa lahat. Sana naman, pakiusap ko sa mga lahat ng nakikinig, lalong-lalo na dito sa aking katunggali, tanggapin mo naman yung paghihirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Hindi ako nangangaral ng aming relihiyon. Ang pinapangaral ko lang, yung sacrifice ni Christ para sa iyo. Nagdosa na siya para hindi ka na magdosa, para hindi ka na mapunta sa impyerno. Sinalo niya na ang mga kasalanan mo. Yun ang malinaw sa talata. Ayaw ni Kristo na mapahamak ka. Kaya nga kung titingnan natin ang Romans, ang John 10:27-29, wala nang makakagaw sa atin sa kanyang kamay. Kung babasahin natin John 3:70 at John 3:18, wala nang kahatulan sa mga nananampalataya kay Kristo. Napakagandang balita niyan. Maging sa Romans 8:1, there is no condemnation to those who are in Christ. Napakagandang balita. Kaya napatunayan ko talaga na kaming mga OSAS ang nangangaral ng tunay na ebanghelyo. Sapagkat yung salitang magandang balita at once saved, always saved, ang meaning ay isa. At yan ay para sa lahat. Sana naman maniwala kayo na si Kristo talaga namatay sa cross para sa atin upang hindi na tayo mapunta sa impyerno. Kasi kung mapunta pa rin tayo sa impyerno, para saan yung kanyang paghihirap? Diba? Naghirap siya, nagdusa siya, para hindi tayo mapunta sa impyerno. Ito aking tunggali, hindi pa nga niya natanggap ang kaligtasan. Winawala niya na, napakasamang balita. Ang ipangaral natin magandang balita, naligtas ka na. Naligtas ka na ni Kristo. Huwag tayo mangaral lang nawawala ang magandang balita, ay nawawala ang kaligtasan. Try muna natin tanggapin at i-enjoy yung iwawala pa ba natin. Sapagkat kaming mga ligtas na na-feel na namin, naramdaman na namin, naranasan na namin kung gaano kasarap. Bakit pa namin iwawala? Di ba? Hindi mawawala yun sapagkat si Kristo nag-iingat sa amin. Yun ay napakagandang balita. Effortless ang aming kaligtasan. Si Kristo nag-effort
para sa amin. Ha? Kaya minsan tama rin yung sabi nyo, tumunganga lang kami, ligtas na. Yes! Ligtas na kami sapagkat si Kristo ang gumawa ng aming kaligtasan, hindi kami. Si Kristo ang nagbigay sa amin ng magandang balita at pinaniwalaan namin kung kaya kami patuloy nananampalataya na kami talaga ay ligtas na at ligtas na magpakailanman. At yun din ang pinapangaral namin sa inyo. Nailigtas na kayo ni Christ. Pag sinabi nyo hindi pa kayo ligtas, para nyo rin sinabing bigo si Kristo. Para nyo sinabing mali ang John 3:17 na bumaba siya upang iligtas ang sanlibutan, hindi para hatulan. So para nyo rin sinabi na bigo siya, palpak yung kanyang pagbaba dito. Palpak yung kanyang pagkamatay sa cross, useless. So, pinipighatin niyo ang Holy Spirit. Ayun ang tunay na pinipighatin niyo ang Banal Espiritu Santo sapagkat hindi niyo pinapahalagahan yung paghihirap ni Kristo. Dapat pahalagahan niyo naman. Hindi biro yun. Matinig ka nga lang ng tamtas, masakit na. Si Kristo pinako pa talaga sa cross. Sa cross, nagdusa siya, namatay siya. Lahat na ng hirap, inabot niya doon. Diba? Sa atin nga, yung iba takot magpatuli Diba? Pero si Kristo hindi lang. Talagang nilatigo siya. Lahat ng hirap, inabot niya. Yun ay para sa atin. Napakalinaw. Yan ang mensahe, pinaka-context ng Hebraeus. Kung babasahin mo yung Hebraeus, yan ang buong context niya. Kaya sinasabi diyan na minsan ka lang sabi niya mamamatay at pagkatapos na yung pag-uhukom. Diba? Pero napakalinaw ng John 3:18, hindi ka nahuhukuman. Diba? Napakagandang balita nun. Kaya nga sinabi ni Pablo, to die is gain. Sapagkat tayo ay mga heavenly citizen. Hindi na tayo mga makalupa. Kapag tayo ay pumanaw dito sa mundo, hindi na tayo mamamatay. Sapagkat diretso na tayo doon sa piling ng ating Ama. Si Kristo naghihintay sa atin doon. Ipinaghanda niya na tayo ng kwarto doon. Ano pang kawiwilihan mo dito sa mundo, di ba? Napakagandang balita na tayo ay iniligtas ni Kristo at mananatili na tayong ligtas. Kaya talaga, napatunayan ko na kaming mga usas ang tunay nangangaral ng mabuting balita. At ang mga anti-usas, yun ang nangangaral ng masamang balita. At yun ay inadmit naman ng aking katunggali na masamang balita yung kanyang ipinapangaral. Di ba? Admit din siya na yung pinapangaral ko ay magandang balita. So sana naman paghiwalay namin dito, manilay-nilay niya na mali talaga yung aral niya. Yun lang sa akin. Sana hindi ako kahit manatili sa CGI, walang problema yon. Basta sumampalataya siya, nakabilang siya sa mga nailigtas na ni Kristo. Yun lang sa akin, maligtas din siya. At pagkabalang araw, mabalitaan ko na si Brad Rafael ay naligtas na at nananatili siyang ligtas. Ay napakagandang balita noon. Sana naman tangkapin niya na kabilang siya sa mga pinagdusahan ni Kristo sa cross. Wala siyang dapat gawin upang maligtas. Sampalatayanan niya lang. Siya rin mismo may sabi na napakagandang gawa ng sumampalataya. Kaya nga kahit na medyo parubal yung pagkakasabi niya sa akin, niluno ko yun. Kahit na medyo may insulto ako doon, pero alang-alang sa kanyang kaligtasan, niluno ko yun. Niluno ko yung sabi ko na walang maligtas sa mabuting gawa sapagkat napakabuting gawa ng sumampalataya kay Kristo. Actually, hindi mo gawa yun gawa ni Kristo yun kasi kahit pananampalataya, wala ka Kahit pananampalataya mula sa Diyos, wala tayong pag-aari. Kaya niluno ko kahit na medyo ang pagkakasubo niya sa akin ay papalagbag, pero okay lang. Maniwala lang siya na ligtas na siya. Sapagkat ako naman hindi naman ako interesado sa panalo. Na manalo ako sa debating ito, hindi. Panalo ako rito pagka itong aking katunggali ay sumampalataya na siya ay ligtas na at mananatili siyang ligtas magpakailanman. Di mas lalong-lalo na pagkapati moderator na born again. Naging anak ng Diyos. Naging usas. So, di ba? Wala ng debate. Di ba? Nagkakaisa tayo. Di ba? Nang away, wala nang magmalaki na, religion pang tama. Mali kayo. Wala kaming aral na ganun. Hindi talaga kami tinuturuan na sirain yung ibang religion. Sapagkat tayo lahat minahal ng Diyos. Kung yung religion lang naman ang magiging dahilan kung bakit tayo nag-aaway-aaway, doon na tayo kay Kristo para wala tayong pag-aaway-aaway, wala tayong debate. Di ba? Sayang ang oras, di ba?
Kung tutuusin, marami pa dapat akong trabaho ngayon, pero alang-alang na lang sa kaligtasan ng aking katunggali. Alang-alang sa kaligtasan ng mga nag-uupo sa aral ng usas. Nagsayang ako ng oras. Pero sana naman may magising na si Kristo nagdusa para sa inyo. Si Kristo naghirap para sa inyo para hindi na kayo maghirap. Ha? Para hindi na kayo mapunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos nun. Kaya napakalinaw, nandiyan 3:18 na hindi nahahatulan ng mga sa kanya sumasampalataya. Kung hindi ka sumampalataya, ang sabi ng John 3:18 pa rin, nahatulan ka na. So, ang Diyos natin ay Diyos na may free will. Binigyan niya tayo ng free will. Pamili. Hindi siya namimilit na sumampalataya sa kanya. Okay, So doon na lang. Ayan. So, dako tayo sa second cross. Brother Rafael, proceed bro. Kapatid, sinabi mo na kaming mga usap ay tutunga na lang kasi si Kristo nang gumawa ng aming kaligtasan. Wala naming gagawin. Tama ka, sinabi mo na yun. I agree, tama ako. Kasi si Kristo gumawa ng kaligtasan. Kaya nga sa debate natin last time, di ba, nag-agree ka sa akin na yung nakapako sa cross na kriminal, wala siyang nagawa. Naligtas siya. Umagri ka doon. Kaya, yes, wala kaming ginawa. Kaya kami naligtas. Si Kristo ang gumawa ng aming kaligtasan. Next question. So, ito ang sunod kong kapatid. Sabi mo kanina, wala kaming mga usas, wala lang gagawin. Tunga lang kami kasi si Kristo ang gawa ng kaligtasan. Tanungin ka, kung sino to, yung sinabi mo, ang sinabi ng talata 5:9 ng Hebreo, at nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa Kanya. Tama ba na ang ililigtas ni Kristo yung tumatalima sa Kanya? Yes or no? Categorical. Tama. Kaya nga sabi ni Kristo, sumampalataya. Kaya nananampalataya kami. So nagtalima kami sa Kanya. Nung sinabi ni Kristo, you must be born again, tumalima kami sa Kanya. Di ba? Kaya kung ano sinasabi ni Kristo, tinatalima namin. So next question, nasagot ang tanong. Sunod kong tanong sa'yo, yung pagtalima ba kay Kristo, may ginagawa ba yun o wala? Yes or no? Categorical. Tatalima ka. Gagawa ka. Ang gagawin mo, idagdag mo ang iyong pananampalataya sa pananampalataya na ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Tanggapin mo yung pananampalataya na inaalay niya sa iyo. O pang magkaroon ka ng pananampalataya na siya namatay sa iyo. Di ba? Yun ang gagawin mo, sumampalataya ka kay Kristo. Next question. So, sunod kong tanong sa kapatid, pinalikuran mo na yung sinabi mo kanina na wala na kaming gagawin, tutunganga na lang kami. So, tinatalikuran mo na yon. Tinatanggap mo na dapat may gagawin ka, tatalima kay Kristo. Yes or no? Categorical. Hindi ko tinatalikuran yun. Hindi ko tinatalikuran kasi ang sabi ng Biblia, tanggapin mo. So, yun ang gagawin mo, tanggapin mo na si Kristo namatay para sa iyo. Tapos, nung maligtas ka na, mamuhay ka na bilang banal. Huwag kang gagawa ng masama kasi hindi yun ang dahilan kaya ka niligtas ni Kristo. Ginawa ka ni Kristo ligtas upang manatili kang ligtas at mamuhay ka bilang ligtas. Hindi siya nagligtas para mamuhay ka sa kasalanan. Wala kaming aral na gano'n. Next question. Next question kapatid, ano ang gagawin mo? Tutunganga ka o tatalima ka kay Kristo? Pili ka, tutunganga ka o tatalima kay Kristo? Ngayon, tatalima na ako kasi ligtas na ako eh. Ligtas na ako. Pero yung sasabihin mo na, gagawa ako upang maligtas, mali yun. Sapagkat kung ikaw ay ligtas na, nagbubunga yun ng gawa, mga mabubuting gawa. Di ba? So nasagot mo ang tanong. Sana naman malinawan ka. Next question. So tinatalikuran mo na yung sinabi mong tutunganga ka lang. Yes or no? Categorical. Bakit ko naman tatalikuran? Wala naman akong sinabi na tatalikod ako sa Panginoon. Sinabi ko lang. Objection, moderator. Objection, bro. Moderator. Objection bro, objection. Categorical lang tanong ko. Yes or no lang ang sasagutin niya. Tutunganga lang ba siya? Yes or no? Yes or no, tutunganga ka daw ba? Counter objection, Okay, Your counter Honor. objection mo na, proceed. Kasi sinabi niya kung tunga ba ako o hindi tunga nga.
Pero hindi niya namin sinasabi kung para saan. Kung sasabihin niya sa akin na ngayong ligtas ka na, tutunganga ka pa ba o hindi na? Siyempre, sasagutin ko siya ng hindi na. Oh. Pero kung tatanungin niya ako kung tutunganga ka pa ba upang maligtas, siyempre sasagutin ko siya, hindi. Natural. Mananampalataya ako. Kaso yung kanya, kumbaga, okay. Okay, yes. so ganito para hindi malinaw yung tanong, hindi hindi magamit malinaw. Next question. ganito para hindi magamit yung objection sa pagpapaliwanag. Merong parang condition doon kay Brother Norman. However, ang gusto ko lang dito talaga masagot yung pagpipilian. Pero kung next question ni Brother Norman dahil sa condition niya, tama ba? Next question na. Kasi kung tanong niya sa akin ganun, blanco na tanong para siyang chiki na walang pirma, ay walang halaga. Papipirmahin niya ako sa chiki na walang halaga. So, delikado yun. Okay, Kailangan sabihin niya naman muna kung bakit kailangan kong tumunganga o kailangan kong gumawa. Okay. Sabihin niya muna kung ano yun. Sasagutin ko. Sabi mo nga kanina, next question. So, ganito. Pwede ko yung next question pero pwedeng ulitin ng ating nagtatanong ha. So, Bro Rafael, proceed daw. Next question. Next question. Sabi dito, si Kristo ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na nagsisitalima sa Kanya. Ito bang nagtatalima, may ginagawa ba ito o wala? O tumutunganga? May ginagawa o tumutunganga? Categorical. So, may ginagawa, sumampalataya. Sumampalataya, di ba? Ayun ang gagawin mo. Pero yung pananampalataya mo, hindi mo sarili yun. Bigay lang ng Diyos sa'yo yun. Tinanggap mo lang. Kaya ka nagkaroon ng kakayanang sumampalataya sapagkat ikaw ay sumampalataya. O, nung sumampalataya ka, nagkaroon ka ng buhay. Kasi yung patay, walang karapatan, walang kakayahang sumampalataya. Ephesians 2:1 up to 3. Paano ka magkakaroon ng kakayahang sumampalataya? Next question, kapatid. Sinabi mo nakaraan na ang makapagliligtas lang ay faith alone. Yes or no? Objection, Your Honor. Iba sa paksa. Objection, Your Honor. Iba-ibang paksa. Stop mo na. Out of topic daw. Counter objection, meron ba? Oo, bro. Kasi kanina, tinanong niya rin ako kanina yung nakaraan paksa namin na debate. Tinanong niya sa akin yun, pinagbigyan ko. Ngayon siya, kung nakahanda rin siya sumagot, kung talagang sugo sila na usas, dapat handa siyang sumagot. 3:15 ng unang Pedro. Okay, so yun ang tanong ko sa'yo. Faith alone save ba? Okay, so ganito mga kapatid ha. So, ang ano kasi dito, ang focus ng topic patungkol lang talaga sa OSAS at saka sa sugo. So, since sinasabi ng ating affirmative na parang labas na to sa topic, bro, ipapa-next question ko to kasi wala talaga dun sa topic yung sa faith alone. Bakit? Sige, OSAS pwede naman. Bro. Proceed, bro. Okay, Next bro. question. Pero meron na lang 45 seconds. Proceed. 44 seconds. Kapatid, nagkakasala ka pa ba o hindi? Categorical. Oo o hindi? Hindi na. Hindi. Sapagkat sinasabi ng talata sa Thessalonians 4 up to 3, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasalanan. So, lumalayo ako sa lahat ng uri ng kasalanan. So, kung tatanungin mo ako kung ako may makasalanan o hindi, ako ay banal na. Sapagkat sumasampalataya ako na si Kristo ang gumawa ng kabanalan para sa akin. Ngayon, itong mga kasalanan na nagagawa ko, ang sabi ng Biblia, hindi lang binibilang para sa akin. Romans 4:7 up to 8. Nilimot ng aking mga kasalanan at ang aking mga kasalanan ay hindi na binibilang laban sa akin. So malinaw na ako banal na magpakailanman sa paningin ng Diyos. So kung ako may nagkakasala, yan ay paratang na lamang. Paratang na lamang. Time na. Ayan. So, mga kapatid, dako tayo sa rebuttal ng ating negative. At gumaganda na talaga yung ating usapan, mga kapatid. Shoutout kay Kian Manluhon. Sino talo dyan? Shoutout kay Martin Sintino, yung ating kaibigan na Pretty Riz. Yan, moderator at tayo Osa Siko lang. Shoutout din, mga kapatid. Kay Romel Baklas. Amen, bro Norman. Go lang, preach on. Shoutout din kay Benchi Popoy. UC, ROG nga si Bro Norman. Kabanalan ang pinaglalaban dahil sa Heso Kristo. At shoutout din kay Emmy Alfonso. Ay, ROG pala. Osa sa MCGI. Me. Juice din kasi mga ROG. Mga kapatid, shoutout din kay Benchi Popoy. Amen. Big points sa iyo, Bro Norman. At dito din kay Kabrad. Kung osas na pala ang kaligtasan, ba't sinabi ni Pablo to? 1 Corinthians 9:16 to 27.
Basahin nyo na lang mga kapatid ha. Shoutout kay Romel Baclas. Right answer bro Norman. At Emmy Alfonso, ano bro Rasha? Malabo pa tayong mag-osas mamaya. Mag-post yan ng fake osas ha. Mga osas na pasaway. Shoutout din mga kapatid dito kay John Clemente. John 6 verse 66, hindi lang si Judas ang nagsiurong. At shoutout din mga kapatid kay Elias Boris. Hebreo 10:38, conditional bro. At ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at ako tayo sa ating rebuttal ng negative. Brother Rafael, your time starts now. Ito mga kapatid, yun nga, tama yung sinabi ng comment. Conditional talaga yung Hebreo 10:38. Kasi, ang Diyos, pag tumawag kasi ang Diyos, hindi na nagbibiro ang Diyos eh. Ngayon, bakit ba nagbibigay ng babala ang Diyos kung wala namang possibility na lumabag ang tao? Kaya nga mayroong aral eh. Kasi yung kumbaga, yun ang bakuna para ma-prevent ang kasalanan. Kaya lang, ang sabi kasi ni Pablo, na kahit siya mismo na apostol, sabi dito sa 9:27 ng unang Korinto, sabi niya dito, ganito, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Kahit pala si Pablo hindi itakwil, hindi siya mag-iingat. Kaya nga sinusupil niya ang kanyang sarili. Kasi kaya na kasi yun na magsasabi ka, ligtas na ako, forever saved na. Hindi ganyan ang ugali ni Pablo mga kapatid. Hindi siya mayabang. Anong katunayan? Balik tayo sa 3:12 ng Filipos. Hindi sa ako'y nagpamuna o ako'y nalugos na, kundi nagpapatuloy ako. Nagpapatuloy. Baka sakaling nagbabaka sakali si Pablo. Baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko inaring inabot at isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Magkalaban sila ni San Pablo at mga usas. Si Pablo hindi niya sinabi na ako'y nalubos na o ako'y tas na. Hindi ganun. Nagpapatuloy si Pablo mga kapatid. Ligaw kayo dyan pag ganyan. Ngayon, tinanong ko siya kanina, sabi niya, si Kristo na ang gumawa ng kaligtasan. Tama. Kanino? Sa nagsisitalima. Ano sagot natin kapatid? Tutunganga na lang, wala nang gagawin. Tama. Sige, granting with accepting for the sake of argument. Wala kang gagawin, tutunganga ka lang. Paano kayo liligtas ni Kristo? Tutunganga ka lang? Tatalima ka sa Kanya. Doon sa nagsisitalima sa Kanya, hindi doon sa tumutunganga. Magkalaban niya yung sinabi niya una Sinabi niya una, tutunganga na lang daw kasi si Kristo ang gagawa ng kaligtasan. Ngayon, nung binasa ko, nagulat siya na binasa ko ang talata, biglang nagbago na siya. Sabi niya tatalima na rin daw. Paano yun? Sino ang totoo doon? Ako, tinatanong niya kanina, si Kristo. Tama yun. Na siya ang ihandog pagpakailanman kasi hindi mo na kailangan maghandog ng mga baka at tupa na susunugin para patawarin ka sa kasalanan. Minsan at magpakailanman lang yon. Kasi isang beses lang ihandog si Kristo. Kaya lang may kondisyon na itinuturo ang Apostol Pablo sa kanyang sulat. Just 26, kasi yung context na yun, dapat kung totoo yun, na magpakailanman na forever saved ka na, dapat hininto na ni Pablo yung sulat niya hanggang 14 lang. Dapat doon na lang sa 14, hindi niya pinagpatuloy. Tuloy-tuloy Anong katunayan? Ituloy mo sa 26. Sabi dito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalangon sa mga kaaway. Ayan, kahit na pala na nakatanggap ka na ng katotohanan,
Huwag kang sumadya. May babala pa rin eh. Oh, may babala pa rin. Bakit? Eh kasi may possibility nga. Kaya huwag kang magyabang eh. Kaya nga sabi ni, kasi kayabangan kasi yan ah. Ligtas na ako, hindi na ako nagkakasala. Eh naubusan na ako ng oras eh. Eh kaso lang sabi niya hindi na daw siya nagkakasala. Eh si San Juan, ganun ba ang sabi ni San Juan? Sino ba mas matalino? Si San Juan o itong kausap natin? Basahin natin, unang Juan, 1:10. Kung sinasabi nating tayo'y hindi na nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. Bakit? At ang kanyang salita ay wala sa atin. Walang salita pala sa mga ito, mga kapatid. Kasi hindi na daw siya nagkakasala. Eh, sinungaling kasi yung kapatid, pag nagsalita ka na hindi ka na nagkakasala. Huwag kang magsalita kasi ang Diyos mismo nagsasabi, kahit ang matuwid, nagkakasala. Eh, ikaw sinabi mo, hindi ka na nagkasala eh. Iba naman yun nung sabi, kasi laban bawi yung sinabi niya eh. Tinanong ko siya, hindi ka na ba nagkakasala? Hindi na. Tapos sasabihin naman niya na, kung nagkasala man ako, so ibig sabihin tanggap niya na nagkakasala pa rin siya. Ay pinapatawad naman daw yon. O kaya ka nga pinatawad ay nagkakasala ka pa rin eh. Pwede bang patawarin ka kung hindi ka nagkakasala? O, ganun simple lang naman kapatid, gumamit ka lang ng logic. Di naman mahirap intindihin yun. O, ay paano mo may masasabi hindi ka na nagkakasala? Eh, si San Juan mismo na apostol ni Kristo nagkakasala na eh. Sabi niya ang linaw, at kung sinasabi natin kasama siya, kasama yung sarili niya, tayo'y hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. So, mga kapatid, sa mga nakikinig, paano masabi na may salita ng Diyos itong makakausap natin? Hindi na daw sila nagkakasala. Si San Juan mismo nagkakasala eh. Iba naman yun, yung sasabihin niya, hindi nagkasala kasi pinapatawad. Eh kaya nga pinapatawad ka kasi nagkakasala ka pa rin eh. Tapos sasabihin mo, hindi ka na nagkakasala. No. Kahit si Solomon, alam mo yung Solomon yan, walang tao sa lupa na hindi nagkakasala. Ano mo masasabi na hindi ka na nagkakasala? Ako kapatid. Huwag na tayong magbulahan dito. Maging lang tayo, totoo lang. Oh. Ikaw ba, hindi ka ba nakakapagsinungaling? Oh. Kaya ang sabi ni Pablo, bawat tao sinungaling. Ay, bawat tao. O, yun. Ay, kung sasabihin mo si Kristo ay isama mo doon, ay hindi yun. Hindi kasama si Kristo doon. Kasi hindi nandaya si Kristo. Ayan. Ang ibig kong lang sabihin, bawat tao nagkakasala. Nagkakasala pa rin kahit sabihin natin na sumusunod tayo sa Panginoon kasi meron lang na pagkakasala na nagkakasala ka man dahil sa kahinaan o kumbaga dahil sa kamangmangan pinapatawad ng Panginoon. Huwag ka lang sumadya, iba kasi yung sumasadya eh kaysa sa nagkamali ka kasi natural lang talaga na yung tao. Halimbawa, inutusan mo yung anak mo, anak, kunin mo, bigyan mo ako ng tubig. Ay sumunod naman yung anak mo, ay nadapa siya. Ay di, nabasag yung baso. Ay di, kumbaga, failure siya sa pagsunod sa'yo. Pero hindi naman niya sinasadya eh. Yun ang isang example doon. Iba yung inutusan mo yung anak mo, pagkakuha ng baso, binalibag niya sa'yo, yung pananadya na yun. Pero yung nadapa siya, hindi niya man sinasadya, ay hindi na, yun, may kapatawaran yun, kaysa sa nananadya. So yun lang po mga kapatid. Tuloy-tuloy tayo dito mga kapatid at ako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Norman, your time starts now, bro. Brother Rafael, yung tumatalas-talas ka na ulit sa pananalita. Namaylo lang ako eh. Pero sige. Ginamit mo kasi ang first John na sinasabi mo na nagkasala. Di ba? First John ginamit mo. First John 4 kung hindi ako magkakamali. So, gamitin ko pa rin. Okay. Gamitin ko pa rin sa iyo first John 1. 1 verse 9. So, naniniwala ka ba na ang Diyos ay righteous at handa siyang magpatawad sa ating lahat
ng ating mga kasalanan? Oo. Kaya lang, depende sa kasalanan, kapatid. Saan mababasa sa talata na depende sa kasalanan? Kasi ang sabi kasi diyan na kung i-confess mo na ikaw ay makasalanan at humingi ka ng tawad, ikaw, ang Diyos ay faithful to forgive. Sabi niya, all of your sin. So, nasaan doon yung sinasabi mo na ano? Pakilatag? Pwede mo pakilatag? Dito lang din, kapatid, ang sa First John din yan, na ang sinasabi doon, kung nakita ng sinuman ng kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Objection po, Your Honor. Objection po. Okay. Ang tinatanong ko kasi sa kanya, yung 1 John 1:9, na sabi niya kasi, depende daw. Sabi ko sa kanya, ang sabi kasi doon, all. So, saan mababasa yung sinasabi niya na depende sa kasalanan? Sa 1 John 1:9 mismo. Okay. Ganito mga kapatid, ang objection dito yung clarification doon sa tanong lang naman na saan mababasa doon. Brother Rafael, may counter objection ka before ako mag-judge? Oh, bro, kasi bro, wag ka lang kasing babatay sa isang talata lang. Kasi nautos sa Biblia, saliksikin mo. Si Juan ang may sabi nito, si Juan din ang may paliwanag. Kaya doon ako bumabatay. Okay. Kaya nasabi ko yung sagot ko na yon. Okay, so ganito ang judgment natin dyan, Brother Norman, ha? Ang hinahanap mo, bro, talata. Ngayon, kahit anong talata na ibigay ni Brother Rafael na madinig ko, valid answer para sa akin, ha? Mag-object ka kung walang maibigay na something na talata, pero kahit tama para sa iyo or mali, valid pa din yun na answer. So, Brother Rafael, I think ready ka nang sumagot, bro. Proceed ka, bro. 20 seconds. Yes, bro. Sabi dito sa 5:16, kung nakita ng sinuman ng kanyang kapatid ay nagkakasala, ng kasalanang hindi mamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa nagkakasala nang hindi ka mamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin siya. So, ang mga nagkakasala nang hindi ka mamatay. Sa 1 John 1:9 kasi, ang sabi diyan, our God, sabi niya, is faithful to forgive all of our sin. Pag sinabi bang all, some ba yun o hindi? Some, yung ang iba lang, ang iba. O hindi? Yun nga ang sagot. Sisiwin may paliwanag doon na merong kasalanang ikamamatay at merong hindi. Pero yung ikamamatay na kasalanan, huwag mo nang idalangin yun kasi hindi napapatawarin yun. Ikaw ba naman sinasadya ng pagkakasala, patatawarin mo pa rin? Wala nang ang hain eh. Sabi sa 10:26 ng Hebreo, wala nang hain doon kung sumasadya ka na. Pero kung halimbawa nagkasala ka na, hindi mo naman sinadya, nagulat ka, ay napitik mo yung... Next question. So, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang sinungaling? Ikaw o si Juan? Nang sinabi niya na patatawarin ang lahat ng iyong kasalanan. Ikaw o si Juan? Ganito ang sagot ko, kapatid. Si Juan ang may paliwanag. Depende nga sa kasalanan. Kung ang kasalanan hindi ka mamatay, patatawarin yun. Pero yung ikamamatay, ay hindi na patatawarin yun. Logic lang, kapatid. Yun ang sagot ko. So kung hindi ka na pala patatawarin, ikaw, pinatawad ba ng Diyos? Yes or no? Pinatawad. Pero yung halimbawa, sumadya ka na ng kasalanan, yung ikamamatay na ng kasalanan, ay wala ka ng kapatawaran doon. Kaya nga, nagpupumilit tayo na maging dapat eh. Kaya nga umiiwas na tayo sa mga bisyo, sa mga bagay na nakasisira ng ating pananampalataya. Huwag maingay. So, nagsisinungaling si Juan para sa iyo kung gano'n. Kasi sabi, patatawarin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Pero sabi mo, hindi lahat. So, sa iyo yan, kung nagsisinungaling si Juan at ikaw ang nagsasalita ng tama. Ang tanong ko naman sa iyo ngayon, naunawaan mo ba yung salitang Ebanghelyo, yung kautosan ni Kristo? Naunawaan mo ba yun?
Oo, yung mabuting balita. Okay. Tinanggap mo na ba yung mabuting balita? Yes, tinatanggap ko yun. At yung So- yung bro, pwede. Yung mabuting balita na sinasabi ni Juan, merong kasalanang hindi ka mamatay. Ang hindi ka mamatay, pinapatawad yon. Pero yung ikamamatay, yung sumasadya na, wala nang hain doon. Yun ang sagot ko. Kaped, may ano kasi yan eh. Dapat Next question na. So kung tinatanggap ko yung mabuting balita, ibig sabihin, Bro Russia, may nagpipita. So kung tinatanggap mo ang mabuting balita, tanggap mo na rin na ligtas ka na at mananatili kang ligtas. Yes or no? tinatanggap ko na ligtas sa kasalanan. Pero hindi ko tinatanggap na yung paniniwala yung na forever say dahil si Pablo hindi nagsabi ng ganyan. Pilipos 3:12. So tatanungin ko pa sana kung mananatili. Kaso sa sagot mo pa lang, hindi ka nanatili. Sabi mo, ligtas ka na. Tapos, okay. So, kung hindi ka pa pala ligtas, yun ba ay magandang balita o masamang balita? Maganda o masama? Ang sagot ng babatay ako sa sagot ng Biblia. Ang magandang balita, ingatan mo ang salita ng Diyos hanggang katapusan. Objection, Your Honor. Objection. Norman, ano yan? Ang tanong ko lang kasi sa kanya, na sabi niya kasi hindi pa siya ligtas, ang tanong ko lang sa kanya, kung yun ba ay magandang balita o masamang balita? Okay, ang pagpipilian dito talaga yung unang lalabas sa bibig nyo mo, Brother Rafael, yung maganda o masama ha. So, kung hindi ka makapili, pwede 10 seconds, gagamitin mo ba? Or magka-counter object mo na? Counter objection, brother. Proceed. Kasi ang Biblia kasi nagtuturo ng negative at positive. Maligtas ka kung iingatan mo ang aral. Pero kung hindi mo ingatan, mapapahamak. Okay. Ayun ang sagot ko, brother. Okay, so ganito bro, judgment natin, kailangan ko talagang ipasagot sa iyo yung masama or mabuti or masama. Pero kung hindi ka makapili, 10 seconds yun. So magpapaliwanag ka ba agad, Bro Rafael? Para Ganito bro, magpapaliwanag okay, ko. proceed. Kasi si Pablo nagtuturo siya na yun nga mabuting balita na dapat ay ingatan mo ang aral. Time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Shoutout ulit. Eventually Popoy, sabi niya lahat ng kasalanan ay nakamamatay dahil wala ni katiting na kasalanan na makakapasok sa langit. Shoutout din kay Amy Alfonso, ibang osas itong ka-debate. MCGI di na daw nagkakasala. Shoutout din kay John Clemente, Hebrew 10:26-31, willful sin, intentional, walang kapatawaran. So ito kay Romel Baclas, ang kasalanang nakakamatay ay ang pag-reject kay Kristo. Yan ang hindi mapatawad pag mamatay ka, impyerno na. So ito kay Emil Alfonso, paktay tayo niyan. Osas, mahihirapan nating kumbisiin si Brother Rasha. Oy. Shoutout din kay Kabrad, nag-object sa Norman kasi butata na may kasalanang ikamamatay pala. Shoutout din mga kapatid dito kay Sister Emmy. Yan. So, si Brother Pastor na pala to, Pastor Romel. Mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Rafael ng MCGI sa pagtutol na tunay na sugo ni Kristo ang mga osas. 5 minutes, your time starts now. Mga kapatid, ang ating kaibigan hindi niya naintindihan yung kasalanan. Para sa kanya, lahat ng kasalanan napapatawad. Kasi sabi daw ni Juan, all. Sabi na eh. Pero hindi gano'n eh. Maliwanag ang utak ni Juan. Sabi kasi dito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Oo, patatawarin. Anong klaseng kasalanan? Si Juan ang may sabi nito Si Juan ang may sabi. Si Juan din ang sumagot. Punta ka lang dito sa Juan 5:16. Kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamatay, ay dalangin siya at bibigyan siya buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasala ng ikamamatay, hindi tungkol ito
sinabi ko na idala siya. Merong klase kasalanan, mamatay at hindi ka matay. Ito hindi binabasa ng ating lausa. Paano kayo naging sugo yan? Hindi nyo binabasa ang Biblia, isang talata lang babasahin mo, tapos bibigyan mo ng pakahulugan lahat ng kasalanan. Ibig sabihin pala, kahit mang-rape ka, pumatay ka, lahat ng kasalanan pinapatawad. Sabi ni Juan, hindi na Juan. May paliwanag kaya nga sabi sa Biblia, sa lipitin ninyo sa ng Panginoon, basahin, hindi nagkukulang, hindi nangangailangan lahat at langan ng kanyang kasama sapagkat ito'y pinisan ng kanyang espiritu. 34:16 ng Isayas. Saliksikin mo lang kapatid, ang problema sa'yo, hindi mo sinasaliksik Isang talata lang, tapos bibigyan mo ng all kasalanan ay patawarin. Hindi nasa may paliwanag siya. Hindi niya alam, merong klase ng kasalanan, ikamamatay. Hindi ikamamatay. At yung ikamamatay, hindi mo na idalangin yun. Idalangin mo nga lang, hindi na May patatawarin pa. Okay? Saan ba galing ang authority ni Juan? Galing kay Kristo yun. Sugo ni Kristo si Juan, kapatid. Nako. Kaya nga sa mga nakikinig, sukat sasabihin ng ating kausap na lahat ng kasalanan pinapatawad. Hindi niya na muna inalam, hindi niya sinasaliksik, na yung may paliwanag pala si Juan doon kung anong klaseng kasalanan yun, na kung saan ay pinapatawad at hindi pinapatawad. Ang katunayan, si Juan at si Pablo, magkasundo yun kasi mga sugo yun Yun ang mga totoong sugo. Nagtuturo sila, may kasalanan na walang kapatawaran, yung sa 10:26 ng Hebreo. Matapos na makakilala ninyo ng katotohanan ay sinadya mo pa ang pagkakasala, ay wala nang hain. Katunayan, si Pedro, ganun din ang sabi ni Pedro. Anong sabi ni Pedro? 2:20 ng ikalawang Pedro, basa. Sabi niya ganito, sapagkat kung pagkatapos na sila ay nakatakas sa mga pagkahawa sa libutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nalin, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. So ang mga apostol, ang mga sugo, ang totoong sugo, nagpapakita ng kasalanan na pinapatawad at hindi pinapatawad. Yung mga bulaang sugo, lahat ng kasalanan pinapatawad. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yan ang sabi. Yan yung mga yung mga bulaan. Taas mo na kamay mo, pinatawad ka na. Ayan. Kasalanan, kung hindi mo pa alam ang katwiran doon, pwede patawarin dahil Pablo. Dahil hindi niya pagkaalam ng katwiran. Pero pagkatapos na maalagam mo na yung katwiran, sumadya ka, ay kamamatay na yun, kapatid. Wala nang kapatawaran yun. Iba yun sa sinabi mo kanina na lahat ng kasalanan pinapatawad. Iba yun. Kasi ang sabi ni Juan, merong kasalanan ka mamatay at merong hindi ka mamatay. Sabi ni Pablo, kung sumadya ka na sa pagkakasala, wala nang hain. Kaya paano masasabi na forever ka? Pinatawad ka nga na huwag sumadya sa pagkakasala. Ganon din si Pedro, sabi niya, kapag nagsadya ka ng kasalanan. Time. Okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na tunay nga na sugo ni Kristo ang mga osas. Brother Norman ng AOG, your time starts now. So good evening, God bless us all. So malinaw talaga na hindi natibag nito aking katanggali kahit kunti. Simple lang ako dito Wala, hindi talaga natibag kahit mauga mo lang o kahit isang malahibo man lang ng usas na kami ay hindi tunay na subo. Bagas puro siya bintang. Kung saan siya nakarating na pagpapatawad, ultimong all, hindi ninunawaan na our God is faithful to forgive all of our sin
Nako. Pero sana naman ito ay pride na lang ang bumagal sa kanya talaga. Pride na lang yan. Sana sa paghiwalay namin dito ma tawag nito. May mapag-isip-isip niya na pinatawad na siya ng Diyos. Ha? Masamang balita itong kanyang ipinapangaral eh. So kayo na lang tumingin kung sino sa amin dalawa ang nangangaral ng mabuti at masamang balita. Kasi ako, pinipilit ko na ligtas na siya. Pero sabi niya, hindi pa daw siya ligtas. Masamang balita, nalulungkot ako. Nalulungkot talaga ako kasi ako lang talaga. Kung pwede sana itong hilahin na maniwala. Eh, ayaw niya maniwala talaga. Maging kay Kristo, ayaw niya maniwala. Sabi ni Kristo, whosoever believes in Him. Sabi ko, nag-believe ka ba kay Christ? Nag-believe din. Pero nawawala. Diyos mio. Sakit ng bangs ko. Imagine mo yan, pawala-wala. Ibibigay niya sa mampataya. Naligtas na daw siya. Sabay bawi. Siguro ayaw lang mapahiya. Ayaw niya lang talaga mapahiya. Kaya ipilit niya. Kung saan na siya nakarating. Mga sa pagpapatawad. May kamatayang may kasalanang nakamamatay, may kasalanang hindi nakamamatay. Eh, mismo si Lins Popoy nakikinig, nagko-comment na walang kasalanan na makakapasok sa langit. MCGI din katulad mo yan. O mismo, ka-brother mo, ayaw maniwala sa iyo. So, masamang balita yan. Buti si Vince Popoy nakakaunawa. O ikaw, magkaiba bro, yung fanatic at saka yung makadiyos. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, ayaw ko sana pag-usapan yung tungkol sa religion eh. Kasi magdidebate tayo dyan eh. Ang gusto ko lang pag-usapan natin mabuting balita. At ang mabuting balita, nailigtas ka na ni Kristo at mananatili ka ng ligtas. Napatunayan ko yan, hindi mo talaga natibag yan kahit kunti. Hindi mo lang yung sinagian yan. Nasabihin mo hindi ka paligtas. Kasi inayunan mo yan eh. Sinabi mo ligtas ka na eh. Pero binawi mo. Natawa na sana ako kasi sinabi mo ligtas ka na. Sabay bawi. Pero si Kristo hindi bumabawi. Once na binigay niya na, binigay niya na. Kaya nga sabi ng Hebreo 10 hanggang 14, He made you holy forever. Alam mo ba bro, ang ibig sabihin ng salitang forever? Magpakailanman. Ha? Sa John 3:16, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pag sinabing eternal, walang hanggan, walang katapusan. Problema sa iyo, hindi mo pa natanggap, winawala mo na. Try mo muna maging usas bro. Try nyo muna, kayong lahat ng mga anti-usas, try mo na kung paano i-enjoy ang buhay ligtas. At makikita mo sa buhay mo, dahan-dahan kang lalayo sa kasalanan. Magugulat ka na lang, mabait ka na. Magugulat ka na lang, although hindi man bigla. Paminsan-minsan, nagmumura ka pa rin. Paminsan-minsan, tumitingin ka pa rin sa mga sexy. Pero dahan-dahan yun nawawala. Enjoy mo muna ang buhay Kristiyano. Hanggang magugulat ka na lang, wala ka nang pakialam sa mga bagay sa mundo, yung mga kaligayahan sa mundo, wala na. Ang kaligayahan mo, kaligayahan ko. Mabalitaan ko na si Brad Rafael, usas na. Si Brad Rasha, usas na. Yun ang kaligayahan ko. May magko-comment dyan sa comment section na dati anti-usas, ngayon pabor na sa usas. Yun ang pinakamagandang balita. Yun ang aking kaligayahan. Hindi ako masaya na manalo ako sa debating ito. Hindi. Kaya nga kahit malagbag sa lalamunan ko, basta totoo, nilulunok. Kahit na malagbag yung pagkakasubo sa akin, alang-alang sa kaligtasan. Hindi kita kinokontra. Inayunan kita, basta maunawaan mo lang. Naligtas ka na at mananatili kang ligtas. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin at siyempre before natin na-end yung ating live, gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood at nag-comment. Meron tayong 105 na live nag-comment. Unahin natin si Brother Norman. Bro, pasalamat ka lang bro.
Salamat sa lahat ng mga kabiyaya, mga kaosas, maging sa mga anti-osas. Sana naman, kapag isip-isip nyo, na si Kristo, labis-labis ang kanyang pagmamahal para sa atin. So, salamat naman kung balang araw mabalitaan ko na mga osas na rin kayo. Kahit anong religion nyo, ako, born again ako. Hindi ako, madalas ako na pagkakawalang baptist. Pero, born again ako. Pero ang aral ko, osas. Ay niwala ako na si Kristo namatay para sa lahat. At manatili akong ligtas magpakailanman. Sana balang araw. Ganon din kayo. Kung saan kayo naroon, kung saan anong relihiyon kayo komportable, diyan kayo. Basta ang mahalaga sa patayanan nyo na si Kristo namatay para sa inyo. Upang hindi kayo mapahamak. Ligtas kayo. Ganon kasimple. Si Kristo nagdusa para sa inyo. Si Kristo nag-alay ng kanyang buhay para sa inyo. Tanggapin yung kaligtasan. Salamat kung kayo ay maniwala sa aral ng usas at yung tunay na sugo ng Diyos. Maligtas tayong lahat. So, God bless. God bless everyone. Okay, at salamat din, Brother Rafael. Magandang gabi muli. At yun po mga kaibigan, mga kababayan, salamat sa pagkakataon na tayo ay nakapag-usap-usap. Sana bahala na po kayong umintindi kasi may kanya-kanya naman tayong kaisipan, may kalayaan. So, nasa inyo na po yun kung sino ang mas pumapanig sa katwiran ang i-deliver sa pag-uusap na ito. At ako naman po ay binabatay ko naman sa kasulatan ng aking sinasabi na yun nga na nagkakasala tayo pero meron kasing kasalanan na si Juan na may sabi na kung saan ay ikamamatay at hindi ka mamatay. So, kung ikamamatay ay wala nang kapatawaran yun. Pero kung hindi ikamamatay, may kapatawaran. Ano ng Diyos, pero po siya mga kaibigan, mga kabayan. So, wala tayong sumadya. Para manatili ang kaligtasan, ay dapat ingatan natin ang ating participation. Tandaan natin unang kwento, kilang si Uno hanggang dos, pag-iingat, ikalawang Juan, 1:8, ingatan natin na huwag iwala ang mga pinapagalan ng mga apostol. At yung pinapagalan nila, yun yung itinuro nila sa atin ng mga aral na magdadala sa atin sa kaligtasan. Ingatan natin. Ang regalo, libre yan, ibinibigay. Pero huwag mo lang iwala kasi pwedeng mawala yan kung di mo iingatan. So kailangan mo pa rin ingatan. Kaya may pag-iingat, may babala, may warning kasi may possibility, may demonyo kasi. May possibility na madaya ka. Kaya dapat manghawak ka sa aral. Yun lang po mga kaibigan, mga kababayan at Brother Rasha, maraming salamat at ingatan sana kayo ng Panginoon. Lahat ng mga nakikinig. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate. At thank you din mga kapatid sa ating nasa live at dun sa nag-comment, ang daming comment ngayon. So merong mga hamon, pwede niyong basahin mga kapatid. Nandyan si Norman, isang OSAS, at si Brother Rafael, isang MCGI. At pwede niyo akong gamitin as moderators yung pag-uusap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aming platform mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're